Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 28, versikulo 8 hanggang 15. Sa ebanghelyong ito, makikita natin na ang mga babae ay pumunta sa libingan. At doon ay nakita nila ang isang pangitain at sinabi sa kanila ng anghel na huwag silang matakot, sapagkat wala na sa libingan ang Panginoon, siya ay muling nabuhay. Kaya nga pinagbilinan sila ng mga anghel, na sabihin ang mabuting balitang ito. Kaya dali-dali nga silang umalis sa libingan na may pagkahalong takot at kagalakan, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sa kanilang pagmamadali, sila ay sinalubong ni Jesus. At sinabi ni Jesus, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya at hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Magmadali kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang tanong ng marami, bakit kailangang magkita muli si Jesus at ang kanyang mga alagad sa Galilea? Bakit hindi na lamang sa Jerusalem, sa lugar kung saan namatay at muling nabuhay si Jesus? Sapagkat ang Galilea ay ang unang lugar ng pakikipagtagpo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Unang lugar ng pag-ibig. At mahalaga ang unang lugar ng pag-ibig. Kahit sa mga ugnayan ng tao, upang buhayin muli o pag-alabin muli ang ugnayan o relasyon ng pag-ibig, kailangang balikan yung mga alaala, matatamis, maniningning na karanasan ng pag-ibig. At isang paraan ay balikan ang unang lugar kung saan nagkatagpo ang nag-iibigan. At ito ang naisabihin sa atin ng Panginoon, siya ay muling nabuhay. At bakit ba siya muling nabuhay? Sapagkat ninais ng Diyos na wasakin ang kamatayan. Ang kamatayan ay konsekwensya ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay dapat parusahan. Ngunit ang Diyos na nagmamahal ay ipinadala ang kanyang bugtong na anak na Panginoon natin upang kunin ang kaparusahan ng kamatayan sa kanyang katawan dahil sa dakilang pag-ibig. Kaya nga, upang ipaalala ang karanasan ng pag-ibig sa mga alagad, kailangan muling katagpuin ni Jesus ang mga ito doon sa unang lugar ng karanasan ng totoong pagmamahal. At para sa atin ngayon, alalahanin natin na ang Panginoon ay muling nabuhay sapagkat tayo ay kanyang minamahal. Balikan natin yung mga sandali, yung mga araw, yung mga panahon na una tayong kinatagpo ng ating Panginoon at ipinahayag sa atin ang kanyang walang kondisyon at walang sukatang pagmamahal. Minahal niya tayo kung sino man tayo. At nais niya tayong bumalik doon sa Galilea ng ating mga buhay upang ating maunawaan na ang layunin ng Paskwa, ng misteryo Paskwal, ng pagtawid ng Panginoon mula sa kamatayan patungo sa muling pagkabuhay ay dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat. Ngunit sa ebanghelyong ito, may isang bahagi na totoong mapag-iisipan nating lahat. Sapagkat may mga tao, kasama ang mga punong pari, na ayaw ipamalita na muling nabuhay si Jesus. Kaya nga kailangan nilang bayaran ang mga bantay at sabihin ng isang kasinungalingan na ang katawang patay daw ni Jesus
ay ninakaw ng kanyang mga alagad sa dilim. Ang ibig sabihin, may dalawang uri ng tao sa ebanghelyong ito. Isang tao na naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoon dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa sangkatauhan. At ang ikalawang tao ay nais ipagpatuloy ang paniniwalang patay si Jesus at sarado ang libingan. Mahalagang mensahe para sa ating lahat. Lahat tayo ay inaanyayahang maniwala na si Jesus ay muling nabuhay at ang kanyang muling pagkabuhay ay may kapangyarihang ding ilabas tayo sa kalagayan ng ating mga buhay kung saan tila ba tayo ay nabubuhay sa loob ng libingan. Bukas na ang batong nakaharang sa libingan at lumabas na ang Panginoon. At iwasan nating maihalin tulad sa mga taong ito na muling isinasara ang pintuan ng libingan. Ang ibig sabihin, maaari na tayong humakbang palabas sa kung anumang libingan na ating kinalalagyan. Libingan ito ng madilim na karaan, libingan man ito ng mapait na kabiguan, libingan man ito ng nakakatakot na kinabukasan. Ang ebanghelyong ito ay nagsasalita, humakbang palabas, bumalik sa Galilea, katagpuin ng Panginoong muling nabuhay, bumalik sa unang lugar ng pag-ibig, alalahanin na tayo ay mahal ng Panginoon. Hindi niya tayo hahayaang manatili sa dilim. Hindi niya tayo hahayaang manatili sa kulungan ng isang libingang puno ng kabiguan. Siya ay muling nabuhay para ibigay sa atin ng muli ang mabuting balita na tayo ay kanyang iniibig. At dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay nais niyang dalhin sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.